sa pang-aabuso ninyo, sa pangmawalang yan ninyo, pamamahiya nyo doon sa mga kliyente ninyo. O ayan, hindi na kayo binabayaran. At sa tingin nyo, yung employer nyo na illegal na ngayon, tuloy pa rin kayo pasasahurin yan. Pagka yan nakaramdam na ng sakit, no? Yung ibig sabihin, nasasaktan na sila. Kasi puro palabas ang pera, iwanan na lang kayo sa ere niyan. Paano kayo babayaran? Sige nga. May nagtanong sa akin, Boss Ray, may tanong po ako. Kasi may mga ola po ba talaga na kahit ilang beses nang i-report, di sila napaparusahan sa panghaharas nila. Hindi na po kasi sila takot pag sinasabing i-report sa NPC, NBI at SCC. Dahil hanggang ngayon daw, nag-ooperate pa rin sila kahit na-report na. Alright, napakagandang katanungan po nito, no? Maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng mga katanungan at sa tiwalang ibinibigay niyo po sa akin. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana itong aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Okay, ang inyong katanungan po is kung bakit walang napaparusahan, no? Sa mga panghaharas kahit ilang report na po nangyayari. Okay. Ganito ho kasi yan, no? Kung ang gagawin lang ho kasi is i-report lang tapos hindi ho tutuluyan, ay wala ho talaga mangyayari. Okay, kasi ho, no, kadalasan ho kasi, no, yung iba i-report ho sa NPC kasi ang nangyayari po, no, i-email. Okay, pagka-email po, no, nung mga proof tsaka yung yung complaint na proper, no, pagka ho pinatawag sila, hindi na ho nagpupunta. Kumbaga hindi na ho nila ina-attenan. Okay, so hindi ho natutuloy yung complaint. Hanggang dun lang ho sa initial na na pagre-report. Pero yung pag meron na hong kasi papatawag ho yun eh. So kung meron na hong parang usapan or meeting, no, na proper, no, or hearing proper, no, dun sa opisina ho ng NPC or ng SEC, hindi na ho ma-attend, no, kalimitan yung mga nagko-complain. No, kagaya ho ng lagi kong sinasabi sa inyo, no, dun sa mga video ko ng mga nakaraan, pagka ho nag-complain kayo through email, no, tuluyan nyo po, no, pagka pinatawag kayo ng SEC, NPC, NBI o PNP, puntahan nyo po, no, para ho magdire-diretso yung complaint. Kasi nangyayari ho, no, kaya ho natatagalan talaga yan, no, kasi ho yung iba magsasubmit ho ng report, o i-report lang po, pero kulang-kulang, no, may mga ganun ho, kulang-kulang i-report, kasi ho kailangan yan, ilagay nyo kung anong pangalan ng OLA, di ba? Ngayon tatanungin nyo, kasi ho sa dami ho ng OLA ko, hindi ko na po matandaan. Okay, kung kayo ho naranasan nyo lahat ng panghaharas, no, wala kayo natanggap na tawag na na matino. Kung lahat ng tawag na natatanggap ninyo, tsaka yung SMS na natatanggap nyo harassment, pananakot, tsaka yung pamamahiya, so ibig sabihin lahat ng OLA nyo na yun nang-aabuso, hindi lagay nyo lahat. Ganun lang ho kadali yun, di ho ba? Kung meron kayo 10 OLA, 10 OLA ho ilagay nyo dun sa report, o di ho ba? O tapos i-attach yung yung mga proof po ninyo. Sabi ko nga ho sa inyo, di ba? Mas mainam ho ipanotaryo nyo na yung complaint. Okay? Para ho pagka in-email nyo sa kanila, notaryado na po. Okay? Tapos i-attach yung lahat. Para pag pinatawag po kayo ng SEC, ng NPC, ng PNP, tsaka ng NBI, no? Kumpleto na kayo. Notaryado na siya. Pagka ipinresent nyo dun sa sa magiging hearing nyo po doon, no? Kumbaga almost done na yung inyong mga paperwork. So, kayo na lang ang kumbaga parang ang mangyayari ho is meron na lang ho kayong pag-uusap doon. O di po ba? Ganun ho kasi hindi ho po pwede na puro report lang ng through email. Kailangan ho umatid ho kayo. No? Alam ko ho meron hong ginawang video, no, si Kajani ng janitor, no, yung subukan niyo hong panoorin yung mga videos niya. Nandun po yung kasi
Si Kajani po kasi is naka-experience na niyan. Actually si Kajani, ang ano yan, uma-attend ng mga ng mga pina-file nilang complaint, no. Active po siya sa ganyan kasi naging siya kumbaga naging biktima ho siya itong mga abusadong OLA. Ano po? Yun, subukan niyo pong panoorin nyo kasi ako wala akong experience talaga, no, na attend dun sa mismong hearing na ipatatawag po ng sa ngayon ng gobyerno natin, kagaya po ng NPC, SEC, no, NBI, tsaka PNP natin, no. Ngayon, pagka pinatawag kayo, bumunta ho kayo, no. Tuluyan nyo po. Sabi nga sa inyo, tuluyan nyo Kasi, yun pong pag-email, initial lang po yun. No? Ngayon, para ho yan, maging mas matatag, no? At maging proper yung patatawag ho kayo talaga nun. Okay po? Ganun ho yan, no? Tapos, sinasabi nyo, di sila napaparusahan. Napaparusahan naman po. Meron ho naman, nai-issuean ng cease and desist, no? Tsaka ho nare-revoke po yung kanilang license. Okay? Ang mahirap lang ho talaga is, kasi di umano, ito pong mga online lending apps na abusado, no, hindi naman dito ho nag-uopisina. Nasa ibang bansa daw ho di umano. Tapos yung kanila pong mga ahente, work from home. Yun po ang mahirap. Okay? Pero po kung maaalala nyo po, no, last month po yata yun, no, may ni-raid po, no, ang ating NBI at nahuli po pati yung yung Chinese national tsaka yung kanilang mga empleyado, no, at nangako naman po, no, ang director po ng ating NBI na talagang tutuluyan nila itong mga abusadong online lending apps na to. So, ang gawin niyo po, i-report nyo ng i-report at tuluyan nyo siya. No, ibig sabihin, puntahan at i-attendan nyo. Pag pinatawag kayo, attendan nyo. Wag lang ho puro initial. Para nakita nyo yung ni-raid ng NBI, di ba, tinuluyan, isa lang ho ang nag-complain nun. O, di po ba? O, tapos meron pa po yung sa PAOK nga. PAOK nga ho ba yan? Hindi ko masyadong kasi hindi na ako masyadong nagpapapanood ng balita, nakaka-stress no? O, nakita nyo, nanghihingi sila kumbaga, hinihingi daw nila yung mga online lending apps na nangaabuso dahil susunod na raw nila pagkatapos ulit ng mga pogo. O, nakita nyo ho, di ba? Napapansin na ho ng gobyerno. No? It's just a matter of yung tayo ho na nabiktima, i-report ho natin at, no, pagka ho na-report, initially na-report nyo, tuluyan nyo, dire-diretso hanggang dulo ho. No? Para ho para talagang maparusahan. Kasi hindi ho mapaparusahan kung yan po sa initial lang. Alam niyo po ba yun? Parang kung sa kanta, puro intro lang. Hindi naman natin tatapusin. Na-LSS na tayo, di po ba? Ganun nangyayari. So, pagka nag-report kayo initially at tinatawag kayo, tuluyan nyo po. No, wag ho yung puro intro kasi talagang hindi mapaparusahan. Di ba? Nakita nyo naman may mga di ba? Kagaya sinabi ko kanina, may cease and desist. May mga nare-revoke. O, di ba? Kaya lang nga ho, no, ulitin ko, meron pong mga abusadong online lending apps, no, na di umano'y wala dito, hindi dito nag-ooperate. So, kaya ho dito kailangan tulungan, no? Pagka ho may napag-alaman kayo, no, na dito nag-uupisina itong illegal na na online lending apps, isuplong nyo po, no? Doon po sa mga nanonood, no, meron naman ho kayong lead, no, or meron kayong nalalaman, no, tumulong ho kayo, no. Ako sa totoo lang, yun ho mga ahente ng ng mga online lending apps na abusado na merong na-revoke ang lisensya, kayo, pwede nyo yung i-report yan. O di ho ba? Kasi tingnan nyo yung nakaraan na raid, sabi daw ng mga empleyado, inaabuso sila. At sinaan na kumbaga hindi pinapakitaan ng magandang pagkakataon nyo nang isuplong. O di ba? Kayo na mismo magsuplong. Bakit ibang tao pa? O di ba? Ituro nyo, inguso nyo. Ganun lang naman yun di ba? Kung
Kung sa tingin nyo kasi ang nangyayari, no, ang anuhin, magtitiis na lang ako kasi kailangan ko ng trabaho, hindi ho ganoon. No, nandun ho ako, no, nandun na ako, mahirap maghanap ng trabaho. Pero kung ang trabahong papasukin yun naman is yung manlalamang at mga abuso ng ibang tao, eh parang hindi naman ho tama yun. Unethical naman ho yung ganun. No, hindi tama, kapwa nyo Pilipino, sasalbahihin nyo. Eh, hindi naman ho tama yun, no? Tapos, sabi pa rito, hindi na sila natatakot na sinasabing i-report sa NPC, NBI, tsaka SEC. Kasi nga ho, alam nila na puro ano lang, puro intro lang. Tuluyan nyo ho, sinasabi siya tuluyan ninyo. No? Katapos, ang sabi pa daw nung kasi daw hanggang ngayon nag-ooperate pa rin sila. O sige, given the fact na nag-ooperate pa rin sila, pero nag-ooperate sila illegally na. Kasi nga, may mga na sila na-issue na ng pagkaka-revoke yung kanilang lisensya. Oh, nag-ooperate sila. Yes, correct. Pero illegal. 'Di ba? Unlike before, may lisensya sila Oh, 'di ba? Ngayon sa tingin nyo ba, proud yung empleyado na yon na sabihin pagkakuwari, nagkukwentuhan sila. Saan ka nagtatrabaho? Masasabi niya ba ng diretso kung saan siya nagtatrabaho? Hindi. Diba? Mas mainam pa siguro sabihin niya, wala akong trabaho ngayon Malamang yun yung sinasagot nun Diba? Kaya yung mga empleyado na naaabuso yung mga na yan, at alam nyo naman na illegal na kayo, i-report nyo na lang. Kayo na magmuso. No? Kasi alam nyo naman, hindi tama yung ginagawa nung employer nyo Bakit sa tingin nyo ba? Pagkaya tumigil sa sa pag-ooperate, babayaran ba kayo niyan? Hanggang sa huli ba kayo mag-aano diyan? Hindi Mario Joseph. Baka nga hindi pa kayo mabayaran. Pagkaya nagsara ng tuluyan. Bakit ko sinabing baka hindi kayo mabayaran? Ba't nakakasingil ba kayo? Sige nga. Sa pang-aabuso ninyo, sa pangmawalang yan ninyo, pamamahiya nyo doon sa mga kliyente ninyo. Ayan. Hindi na kayo binabayaran. At sa tingin nyo, yung employer nyo na illegal na ngayon, tuloy pa rin kayo pasasahurin yan? Pagkaya nakaramdam na ng sakit, yung ibig sabihin, nasasaktan na sila, kasi puro palabas ang pera, iwanan na lang kayo sa ere niyan. Paano kayo babayaran? Sige nga. Diba? Di ngayon pa lang isuplong nyo na. Mario Joseph, nakatulong pa kayo sa maraming biktima ng mga online lending apps na abusado na yan. Di ba? Mario Joseph, minamahal nyo yung ganyang klase ng trabaho na alam nyo naman na maraming sinalbahe. Hindi nyo ba naisip, paano kung meron kayong kamag-anak na ginanyan? Hindi nyo ba naisip yon? Mario Joseph, tigilan nyo na yung ganyan, Kasi wala naman patutunguhan yan, It's a matter of time yan, Talagang magsasara lahat yan. Kung hindi yan magsasara, mahuhuli rin kayo. Hindi naman tumitigil ang gobyerno natin. Mahirap lang talaga kayong hanapin. Mga hinayupa kayo. Maintindihan sa inyo kung anong Diba? So, ibig sabihin, talagang illegal ang ginagawa ninyo. Nagtatago kayo Di ba? So, Mario Joseph, tatanungin ko anong address tsaka anong pangalan ng Ola. Magagalit ka na kagad. Ba namang ewan ko sa inyo? Di ba? Yun ho yung mga dahilan. Kaya kumbaga, tayo na rin ho ang kailangan gumawa ng hakbang, para ho matuluyan yung mga yan. Wag lang po puro report, Tuluyan ho natin. Nasa sa atin po yan. Kasi kung initially i-report nyo through email, kala nyo okay na, hindi ho ganun. Kasi ipatatawag kayo niyan. Ipatatawag ho kayo. Pagka pinatawag kayo, puntahan nyo. Dalhin nyo ho yung inyong mga dapat dalhin, yung proof po ninyo, Tapos yung sinabi nga sa inyo, panotaryo nyo. Ganun, para at least kumpleto kayo pagpunta nyo ron, ayan. At least magdidesisyon na lang ho ang NPC, SEC, di ho ba?
Ganun na lang kung gagawin nila kasi kumpleto na kayo eh. O di ho ba? O kagaya nung sinabi ko, para mas maintindihan nyo, panoorin nyo yung mga videos ni ni Ka Johnny, yung janitor, no? Yung YouTube channel niya po, no, YouTube channel niya is Janitor, no? Siya ho may experience sa ganyan, yung sa pagfa-file po ng mga complaint. No, kasi naano rin ho siya, no, biktima rin ho siya. Kaya doon ho makakakita kayo ng mga videos na kumbaga naaangkop dun sa katanungan na ganito. Ako ho kasi wala talaga akong experience per se na yung a-attend dun sa mga ganon, no, hindi wala ako. A-attend ho ako ng sa small claims court. Alam ko yun, pero ho yun dun sa pag-file ng complaint sa SEC tsaka sa NPC, wala po akong experience dyan. Nagiging tapat lang po ako sa inyo, no? Ayoko hong maging plastic na sasabihin ko, alam ko, hindi ko naman talaga alam. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.